You're watching the Hope Channel. Mayong gabi natong tanan mga higala ug mga kaigsunan, dako kaayo ang among kalipay nga kamunaa dinha ug nalipay sab ko nga naka-join niining ato ang seminar nga magsugod gyud karong gabi. Akong bahin mao ang pagpailaila sa atong magsusulti nga mahimong kauban ninyo gikan karong gabi ug hangtod sa pitsa 4 nining bulan sa September tuig kasamtangan. Kining atong magsusulti mga kaigsunan, nataw kini siya didto sa Isla sa Negros. Og usa siya ka pastor sa Seventh-day Adventist Church nga nag-alagad na sulod sa 38 ka mga katuigan. Pero tanawan ninyo, ang iyang dagway, he is looking younger than his age. Actually, ni anang 38 ka mga katuigan, iya ka nang gigahin sa daghan kaayong mga responsibilidad. Apan atong makita din nga nag-alagad siya is si Family and Youth Ministries Director dito sa kaumhan sa Central Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church. Nakahimo usab siya sa pagsilbi o pag-alagad isip presidente sa usa ka konferensya nga mao ang West Visayan Conference ug may 5 ka tuig didto nga iyang gigahin nga nagkandak siya og family seminar, dating seminar sa mga batanon ug unya kauban gyud niya ang iyang pinalanggang asawa nga mao si Ma'am Virgie Punsaran Baloyo. Gikan didto
nidako ang iyang responsibilidad og nahimo na hinuon siya nga panalangin sa daghan gyud kaayo nga mga panimalay, dili lamang diri sa Pilipinas kung dili lakip ang 13 ka mga kanasuran nga nahimong kabahin sa Southern Asia Pacific Division. Ang atong magsusulti mga kahigalaan ug mga kaigsunan, naminyo kini siya kang Virgie Punsaran. Doon na sila tulo ka mga kabataan. Duha ni ini ang mga nurses ug dunay usa ka educator. Na human usab niya isip kabahin sa iyahang edukasyon ang Doctor in Ministry nga iya kining na-earn dito sa Adventist International Institute of Advanced Studies dito sa Silang, Cavite ni adtong tuig 2004. Sa kasamtangan, ang ato magsusulti, siya ang ato ang Executive Secretary sa Southern Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist Church. Mga higala, mga kaigsunan, mga ginikanan, mga magtiayon nga naa dinha, malipay kay kong mo paila-ila kaninyo sa atong magsusulti. Gikan karong gabi ug hangtod sa sunod semana si Dr. Rody Rivera Baloyo. Apan sa dili pa siya musulti karong gabi na ay matahom nga awit nga idalit sa atong mga kababayan alang kaninyo.
sa ato nga mga kaigsuonan, mga kaigalaan ug mga kaabyanan. Sa karong nga gabi ako nagaabi-abi gyud sa inyong tanan sa pagtan-aw, sa pagsugod nato niini nga seminar. Apan ako sa pasalamatan ang ato nga Ginoo nga nagtugot kanato nga makahimo niining usa ka importante nga seminar nga naga-focus sa ato nga pamilya, ato panimalay. Ako usab gipasalamatan ang ato nga trio, no? Naghatag og nindot kaayo nga alawiton. O ang ako nga partner nga nagpailaila kanako si Pastor Palomares. Thank you so much. O sa karong gabi mga kaigalaan, magasugod kita sa ato nga seminar nga gitig-uluhan Empowering Families, no? Ang batag miyembro sa atong pamilya importante kaayo nga adunay pagsabot sa ilang nga role sa atong panimalay aron nga atong panimalay adunay maayo malipayon nga pagsinalayo diya sa ato nga mga puloy-anan. So we need to empower them. Ako na usibaran nga daghan nga mga panimalay nga si Papa ug si Mama ra ang sigig baka-bakag trabaho. Unya ang kabataan mo ramang reyna o maramang senyorito nga nagtubo nga dili nakaangkon sa sense of self-responsibility. Wala nato na empower sila. Subusa niini nga seminar ato i-focus kani nga ato gyud mahatagag gahom ang ato mga kabataan, every member of our family, so that they will grow to be responsible members of our society. Unya makaigsunan ang ato nga tema niini nga series ato seminar gitig-uluhan Building Strong Families Amidst Crisis. Kita tanan naka-eksperyensya niini nga krisis og napiktuhan ang atong panginabuhi sa daghan kaayo nga mga pamaagi. Naluoy kita sa mga panimalay nga nawad-an sa ilang pinalangga tungod namatay tungod sa COVID-19. Ang uban nawad-an og trabaho. Nagkalisod sila makigsunan. Apan, ako nagatuo nga bisan pa nga gaatubang kitag krisis, kung ang aton panimalay strong, lig-on, no, makaatubang kita ni ining krisis nga ato ginatubang. So i-focus na to na nga we need to build strong families. So karong gabi ihatag ko kaninyo ang objectives, no, sa ang kalab-uton nato ni ini nga series. Ang una nga objective mao is to empower the members of the family to become responsible and accountable. Wow, no? Empower nato ang members of panimalay nga responsable sila bisang gagmay pa according to their age, tagaan nato sila responsibilities so that they will be responsible and they will be accountable. Ikaduha nga objective mao ang to help create an environment for a loving and happy family. O kining aton puloy-anan kinanglan nga ang mga kabataan pag uli na sa balay, they will always feel loved and cared, and the family should be the center of happiness. And then the third, kag ako gitan-aw nga labing importante sa tanan is to prepare the family for the coming of our Lord Jesus Christ, no? Ang ato ultimate nga goal sa atong panimalay nga sila tanan madala nato sa langit pag-abot na sa Ginoo. So mao kining tulo ka mga objectives nga ato nga maangkon niini nga series sa aton seminar. Now, may naakitay textbook, no? Magagamit ako sa mga research, sa mga scientific research bahin sa family. Apan ang ato main textbook mao gyud kini ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. Nganuman, tungod God sumala sa Biblia, maoy inventor of marriage. Siya ang nagpurma sa una nga panimalay. Og diri sa Biblia, iya ginhatag ang mga instructions, ang mga prinsipyo nga kung sundon lang sa ato panimalay, no, mangin mapag-on, mangin malipayon ang ato pagpuyo dinhi sa kalibutan. So, every night we'll be using the Bible as the textbook sa ato nga pagtuon. And then, sa ato nga pagtuon, mga kaigalaan, ato usab i-focus sa duha ka klase sa panimalay. Duha ka klase, unsa maning duha ka klase sa panimalay. Number one is the human family. Kanang ato gyud members atong panimalay, no? Like for example this one, this is my family. Gabay ra kaayo taon, no?
Pero kani nga panimalay ako gitinguan bilang amahan nga sila matudluan, sila maging responsable, and I'm so happy nga nagtubo sila nga wala kay ko dakong libog, wala kay ko problema because we taught them how to live a Christian life. Kay kaduha nga klase sa panimalay mao ang God's family, no? Ang God's family because bisan tuod kita membro sa atong kaugalingong panimalay diri sa yuta, apan kinahanglan nga kita usab maging membro sa panimalay sa Dios. Ang ato panimalay diri sa yuta adunay katapusan, no? Mamatay ta tanan dinhi. Apan kung kita membro sa panimalay sa Dios, ang plano sa ato amahan nga tagaan kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Wow, beautiful, no? So kinahanglan nga kita, no, membro sining duha ka panimalay. Sorry, ang ako nga throat medyo tungod sa aircon nag-dry. Can I have water, please? Ara. Thank you. Sorry. Now, tungod usa kini ka seminar, I want you to relax, no? Relax lang, paminaw pag-ayo. Unya, I understand that at the end of this lecture, aduna kitay quiz, no? Okay, so I think you are now ready. Let's start our first nga topic. What makes a strong family? Nakapangutana batana mga kigilaan, makiisunan, unsa man ang makahatag kanatog pag-on o lig-on nga panimalay. Now, what makes a strong family? Now, adunay duha ka family therapist and researchers nga ginganlan si John Dufresne o si Nick Stinnett. Sila mga researchers dito sa University of Nebraska. They conducted a study on the characteristics of strong families. O sa ilang pagtuon, they interviewed thousands of families. O ilan nakita nga sa mga families nga successful, strong families, adunay mga characteristics, adunay mga qualities nga ilan nakita nga tungod ila kinigi practice sa ilang panimalay, their families become strong. Wow. O sila niingon nga kun ang tanan nga panimalay mo practice ni ini, mo sunod ni ini, ila kani i-demonstrate silang panimalay, this family will become strong. Okay. Unya ila kani nga butang sa libro nga ila gitigulohan Secrets of Strong Families. So unsa maning mga qualities of strong families? Muhatag lang kog 5 mga kaigalaan, makiigsunan. The first one nga ila nakita sa strong families is that there is a strong commitment to each other. No? They are committed to each other. That's the first. Second, they have also meaningful and sufficient time together. No, adunay makahuluganon nga gigahin sang panimalay when they are together. And then there is an effective family communication. There is also that appreciation of all family members, and the last is spiritual wellness. So, ila nakita nga kining common qualities nga gi-practice sa mga panimalay, naga-contribute kini for the family happiness and strength, no? Ila nakita nga ang mga panimalay nga nag-practice ni ini, lig-on og malipayon sila tungod kani nga mga common qualities gi-practice ni anang panimalay. So let's start this evening to discuss each one of them briefly. Ang uban ni ini ako i-discuss sa sunod nga mga gabi, pero mo-focus lang kita briefly ni ining mga qualities. Number 1 is commitment to each other. Unsa may but ipasabot ni ini mga kaigalaan, ining commitment to each other. Gingon diri that commitment is the expectation that the family will be together in good times and when problems come up, no? So ang commitment dili lang ni nga kun maayo ang sitwasyon, na maayong pangwarta, walay problema, nga ang pamilya malipayon, they stick together. Pero bisan pa may mga problema nga ginatubang, no? Kun adunay commitment, dili kani makabungkag sa panimalay. Unfortunately,
daghan nga mga couples nga makaatuban na gani sa krisis o problema ang ila himuon ang pagbulag. It means nga ang ila commitment dili kayo ligon. Remember nga kung kita gikasal, no, atubang ba sa pastor o kung sa pari, unya mo saad kita sa matag usa, no, in sickness or in health, in prosperity or adversity, till death do us part. Maunta ng commitment nato nga kamatayon ra gyud ang mubungkag sa panimalay. Unfortunately, daghan gyud ako nakita sa aton sosyedad, even sa Christian families, nga wala og total commitment. Pag may problema, bulag dayon. This is very, very unfortunate. Apan sa mga strong families, the commitment is strong. Because of their commitment, family members make their relationships a high priority. Tungod sina commitment, ila gibutang ang panimalay na nga mo lang priority gyud. Labaw pa sa trabaho, labaw pa sa dula, labaw pa sa negosyo, they put the family first. O gitagaan nila priority because of their commitment. So they give their time and energy to the family on a regular basis. No? Sa ato pa ila giplano nga may regular gyud sila nga time para sa membro sa panimalay. Now, how do family members show their commitment, no? Unsao man nato pagpakita nga kita committed sa atong panimalay. Ni ay mga suggestion. Number 1, we need to express and demonstrate love and loyalty. Ha? Kailangan o kinahanglan nga ato ipautwas gyud ang ato nga gugma. Og di lang isulti, ato gyud i-demonstrate. Na mga tawo nga sayon ra ka maingon nga I love you. Pero ang action, no, dili nagauyon sa iyang words, no? So kung kita committed, dili lang mag-express kung dili ato i-demonstrate. Second, we need to show respect to each other, you know. Ang couple sang una during courtship, no, very respectful, very thoughtful, caring, tanan nga mga positive aspect na. Pag minyo na, uy, nakalimtan naman, nawala na mga respeto, singkahan na lang man yung asawa, singkahan niya bana, no? Nga sa una, di na nila nahimo, no? So we need to maintain that respect with each other. And then we need to convey honesty and trust. Nang pagsalig na to sa to paris, pagsalig sa itong kabataan. And we must be honest. Dili kay daghang patag rason nga nagabihan nga dili tinuod, no? And then ang commitment means that we work as a team, no? Husband and wife, parents and children, and sometimes we compromise, no? Dili tanan nga plano nako matuman nga ako ra gyud. Kinahanglan mo compromise pug ko sa ako pares. And then the last, we we disagree agreeably. In other words, ma-recognize nato nga sa ato pagpanginaboy sa panimalay, maka-disagree kita. Kay ilahi man na pananaw, no? But we don't make that disagreement a source of problem, no? So mao kani ang mga butang mahimo naton to show our commitment. So the question is, do you have that commitment to your family? Now, kamo, husband and wife, maniaron sa katubangan, no? O ang nagapaminaw, imuhan ni pangutana sa inyo kagalingon, do you have that commitment to your family? Now, the second nga ilang diskubrihan, nga nakita, gina-practice sa strong families, they have meaningful and sufficient time together. Usa ka gabi ang ako ni ihatag sa inyo, but briefly, tagaan ta mo sa ideya, kining meaningful, sa mga pasabot ni, kining makahuluganon ba, nga kung naamo diha, you have that meaningful and sufficient time together. So ang pangutana nga ipangutana nato sa to galingon, am I spending enough time with my spouse, kung bana ka man o asawa, and kids, to your children, so that they feel secure in our relationship? You know? So, pangutana nato sa kaglingon, igo ba nga panahon ang ato nahatag sa to spouse o kabataan, no? Basi busy lang ta sa to negosyo, busy sa to trabaho, nga halo sa usak semana wa tay enough nga time sa ton mga kabataan. Second, is our family time meaningful and considered quality time? Again, one night I will discuss about quality time. Hindi na ako na i-expound much. And nadiskubrian sa mga researchers nga strong families, they eat, they play, they work, and they share activities together. Nindot ning sa pagkaon ba nga tingob gyud dili kay una to si papa, una to kabataan, kaluluoy ang naulahi kinahutdan og sudan. Pero kung nagakaundungan, nagaistorya,
imo makita sa picture, nindot niya na makisunan. And when there must be time that the family will play together, work together. So, niya ang mga how to maximize family time. Number 1, make family events a priority. Ang family events, priority. For example, birthday. Schedule it on the calendar. Sa ako, kay busy man gyud mig travel sa ako trabaho, labi na 14 countries ning teritoryo namo, na ipanahon nga sa kabulan, 4 ra ko ka adlaw sa balay, 5 ra ka adlaw sa balay. Salamat sa COVID-19 in a way nga karon every day naa sa balay. So, ang ako gimo sang una nga basta birthday gani sa ako members panimalay, kana nga semana bakasyon gyud ko. Unahon ako na because to me that is important priority to the children. Okay, kadua, establish work boundaries, Sometimes, ang mga kabataan, gatudlanay, kinsa mo trabaho, kay di klaro ba ang assignment sa trabaho, no? So, you have to establish work boundaries. And then, make kindness and forgiveness a policy. We must be kind to each other. Sometimes, mas kind pata sa ubang tao sa membro sa atong panimalay, right? Kung naagday bisita nga mo, bisita sa atong balay, unya, ang sapatos, dalon, ay, okay lang na. Pero ang bata gani mo saka na sinilas, bilhin natin sa gawas. We are more kind sa visitors and sa our children, no? And we need to have forgiveness as our policy. Kay naamag na mga quarrels, ugma sa gabi mo na tunan, but we need to have that policy of forgiveness. And then, use family meetings for deep discussion. Naaba mo regular family time? Sang una, sang gagmay pang kabataan, gatubo, estudyante, naagyo may regular family time. Unya na amin notebook, ana, nga mag-meeting me, i-record na, o sa agenda na mo, buto-buto pa na. For example, plano mo, either mo adto sa beach, o kung adto mall, o kung musoroy lang, o butuhan na mo na, kung unsay, kinsay mo daog, mauna matuman. O, bibo kayo. We are teaching our children to have democratic process of making decision. And we enjoy that one. Hangtod karon naapan ng notebook na mo. Gina-review na mo, oy, sa una no, mo ni ato agenda sa pag-meeting na to. And then be committed to regular family time. So these are the way we can maximize family time. So the question is, are you having a meaningful and sufficient time together as a family? Basi ba nga, sa ato okay lang, pero sa kabataan din, reklamo na sila, papag si mama, sige rag busy, sige laglakaw, unya kami muragwa na. Daghan nga mga kabataan ang nag-go into drugs, na ang barkada nga dili sakto tungod parents don't have quality time for them. The third, ganda discovery sa mga researchers, nga nakapalig-on sa panimalay is effective family communication. Oh, this is very, very important for the family. Effective family communication. They said that in a strong family, family members spend time talking to each other. They always talk, they express themselves. About what? Oh, about their experiences. I remember ang mga kabataan nga mag-Sunday kaya amo family time kay wala klase, wala trabaho. So we have our worship, after worship, family time. Sometimes we spend 2 hours, just listening to their, school experiences. Kausay mo hilak na sila, kay ginabuli sila, kausay mga tawa sa ilang experience. But it was fun, And then, we have to talk about dreams, their expectations, and their problems, Kinahanglan open ang mga bata nga mo tuad, musugid sa ilang mga problema, aron to nga kita mismo ginikanan, sometimes sila gatubo magiyahan na to how they can deal with these problems that they have, Problems that they have. We have to spend time for that. And they said that strong families have good communication skills. Now, what is good communication? Unsa man ning good communication nga mao nakita nila nga usa ka ingredients or quality sa strong family. Number 1, good communication is positive. Words that can encourage ang mga mugawas nga sa baba na to, kana maka-uplift ba, kana makalipay ba, dili kana makasubo. So parents, be careful on this. Kaya mga bata sensitive ra ba kaayod na, We must be positive. And then second, communication must be regular, Dili lang once in a while, kundi regular. And then there must be mutual openness. Parents can be open to their children sa ilang problema. Children can open also their problems and problema. Then active listening.
nga kung ang usa nagaistorya kinahanglang focus ang ato mata pagpaminaw aron nga bati sa bata nato nga kita interesado sa ila gina istorya. And of course, we need to avoid communication destroyers na ay mga communication that destroys relationship. Unsa man ni? Number 1, silent treatment. Namangutana ko sa inyo, mga couples, kinsa man ang kusog mo himo ni ini nga pamaagi, silent treatment. Di mo tingog, bana o asawa? Oh, ang mga laki ng mga asawa gyud, no? Nga kung magsunggod gani, uy, mutalikod naman, di naman mutubag pangutanon. No? So, kanang silent treatment, dili gyud ni maayo nga pamaagi kay it blocks the communication. It will destroy the communication. Ikaduha, criticizing. Kana bang panaway rata. Ang ato makita kanang murag sayop ra. Kung maayo murag di ra nato pasagda murag wala lang. Pero kung sayop na gani, dali kay ta makasulti, no? Criticizing. The third is acting superior, no? Murag kita rin yung hawd. Now, kinsa man yung hawd sa panimalay? Ang tatay o nanay? Sa Friday evening, ato na isgutan. Who is the boss in the house? And then, verbal attacks, no? Dayon tag atake. Ikaw, maugyo ka ni, no? So, these are communication destroyers that we need to avoid. Mauna nga si King Solomon, nag-ingon, the words of the reckless pierce like swords. Murag gitusok ka sa sword, no? Sakit. But the tongue of the wise brings healing. Tiyaw ni muna, ang dila sa maayo nga tao, wise nga tao, nagahatag og kaayuhan. So, the question is there an open and effective communication in your family? So, you have to answer that one. And then, second to the last, appreciation to all family members. So, I like this one, you know. Kay kaning appreciation, libre man eh. Dili makamubayad ani, no? Ingon pa diri, members of the family let other family members know they were appreciated, you know. So, ang mga kabataan ba ninyo nakabati nga gi-appreciate ninyo sila? Mga bana, no? Imo ba nabati nga ang imo asawa na nagka-appreciate sa imo as husband or vice versa? Remember, mga kagalaan, mga kaigsunan nga, expressing appreciation to family members is a must for fostering good relationships. It is a must. Unsa man ning must sa English sa kuan? Kinahanglan gyud, you know? Kinahanglan gyud na, no? So we need to appreciate. Ingon pa sa usa ka marriage counselor, every day, find something that you can appreciate in your spouse. Kung makaluto si Mrs. og nindot nga pagkaon, ayaw lang naghigop diha nga wa kay paki. No, ikaw ra nalingaw. Uni mo post po kaday, salamat kaayo no, lami kay ning imo nga sudan. Pasti lang pagkaugma, moingon sa usa na pud ako lutuon nga lamian ako bana ba? When you appreciate your children nga siguro nakapanilhig, you know, kausahay lisod magsugo nila kay. Pero when you appreciate them, uy, nalipay si mama sa papa no, ugma manilhig na pud ko, no? Di ka mag-ugtas makigsunan. No, it is a must for fostering good relationship. You can show appreciation by the following. Number 1, you can mention a person's good qualities. So be observant, no? Tanawa inyo mga bata, unsa may good quality nga naa sa imong bata, nga specific niya, and then you mention it. To, no? Salamat yung kay ikaw, kugihan kayo, no? Kugihan, matinabangon kay mama, no? I really appreciate. I tell you, the child will be very, very happy for that comment, no? So, find the good qualities of each person, either your husband or your wife. And then second, notice their accomplishments. Noong mga bata ko, may mga accomplishment na sila sa eskwelahan tingali, nagtaas ang grado. I-appreciate ko na, uy, taas pa ng grado ni mo. Dong, no? Salamat yun, kinagtuon kag tudo, no? Lipay yun ko. Small accomplishment, when you appreciate, it will encourage them to do better, no? To do more. And then, you can show your appreciation by kind words, by a hug, or touch, or other gestures, you know? Siguro, i-touch mo ang shoulder nga, Ga, I'm proud of you. No? I'm proud of you. Liwat you ka ni Papa. Sa imo amahan. No? So, you can show appreciation. And nadiskubrihan sa research nga daghan kayong beneficious appreciation. Number 1, it enhances self-worth.
You know, kung i-appreciate ka, bisan sa trabaho, i-appreciate ka sa ibang boss, uy, bati ka, uy, nindot mo di ay nga i-appreciate, ano? Kwanta ba mo, taas ang ato worth sa ato pananaw, sa ato galingon. Second, you feel valued. Uy, importante man di ay ko, no? Kaya gi-appreciate ko. Importante man di ay ko din, So when you feel important, you do your best, you know? In the family, in the work, it is important. And then it improves relationship. When each one appreciates each one, I tell you, it improves the teamwork, the relationship. And then it diminishes anger and hostility. Madula ng mga pagbati nga suko when you appreciate. Kaya ang tao, normal nga tao, kung i-appreciate mo, malipay yun. Abnormal na, nga i-appreciate mo tao niya masuko. Abnormal na. So it diminishes anger and hostility. And, ang importante, it lowers stress. Kung gina-stress ka, makita niyo mo gina-stress ang tao, appreciate them. No, mawala ng mga stress. So many benefits of appreciation. So again, the question, is appreciation a common practice in your home? Kung wala pa, karong gabi muhatag ko assignment, no? Sa di pa mumutulog karon o maybe ugma sa buntag, you know? I-appreciate sa ang inyo asawa, mga bana, o mga bana, i-appreciate ang asawa during the day. Una-una, ano ma ang nahimo ni Mrs. nga ako i-appreciate? I-appreciate ang mga kabataan because they need it. The last, nga ilang diskubrian mga kabiyana magkiglan is spiritual wellness. Nga ang strong family, nakita nila nga mapag-unsab ang ila relasyon sa Dios. That is a very important part of this research, no? That people who are close to God, people who have high spiritual experiences, lig-on nga panimalay. No, strong families have active religious life, no? Sa ato pa kun gusto ka nga imong panimalay magbalig-on, kinahanglan ang ato kabataan ipa-active nato sa activities sa church. You know, membro siguro sa choir, kuyog sila sa mga activities sa church, no? It will strengthen the members of the family. And then strong families have prayerful life. Nakita nila nga kining lig-on nga panimalay, sige lag ampo ni, no? Because they believe that the family that prays together stays together. So mga kaigalaan, kung gusto ninyo ang inyo panimalay malig-on nga dili mabungkag, pag-ampo mo as a family. And I can assure you that that family will stay together. Amen? Amen for that, no? So makita na to sa picture, no? The father leads in the family prayer. And I like that picture. And then, strong families, no? Mga members of strong families, they attend church together. Nindutan yun ko mga kaigsuuna, magkiglaan nga, mag-adto sa simbahan, naglingkod sa usa na yung kabens ang members pa ni Malay, no? Papa, mama na mga kabataan. Kausahay, uy, si Papa tustud at tubangan, si Mama sa luyo, kabataan, wala. No? Kausahay mo, simba. O sige anak, simba lang mo kay ako ready sa walay pabilin. Kausahay, magini ka na simba, kabataan, kung asa na lang. No, no, nakita nila nga ang members pa ni Malay nga nagasimba together as family, they are very strong. And they also discovered that members, a family that are strong, they regularly read their Bible, and on top of that, they follow its instructions. Na may mga tao nga kusog kay basa Biblia pero ang ila batasan mo or magyapon wa gyud nagbag-o. So they don't apply the principles that they read, no? Pero sa strong families, na-discover nila nga ang mga members pa ni Malay, they read the Bible and they follow the instructions, no? So, kinahanglan sa ako nag-ingon, mao ni ato nga manual. We have to read the Word of God kay naa diri ang mga instruction. For example, there is a 2 Timothy 3:16 and 17. Diri gipakita kung unsa ka importante ang Biblia. Unsa giingon diri ni Apostol Pablo, ang tibuok nga kasulatan, the whole Word of God, gibugna sa Dios og may kapuslanan, no? Useful yun ni kayo, labi na sa panimalay. Unsa may kapuslanan ini? Alang sa number 1, pagtudlo. Ang Biblia magatudlo kanato unsay pagkinabuhi nga malig-on nga panimalay. Magabadlong kanato kung aduna tay maghihimo nga sayop. Magasaway kanato sa dili husto nato nga pagginawi og magmatuto sa pagkamatarong. So the purpose of the Bible is to teach us, to guide us,
to become righteous. Wow. Sa unsang katuyuan, si Apostol Pablo nag-ingon, aron ang tao sa Dios. Kinsay tao? Tao sa Dios. Kung ikaw nagatuo sa Ginoo, tao ka sa Dios. Unya, kung magbasa ka sa Biblia, magpatudlo ka, magpasaway ka, i-train ka, ikaw mahimong tao sa Dios nga mamahingpit nga maandam sa bugos alang sa tanang maayong buhat. You will become a person that will only do good things in life. Wala untay mga tao nga nagahimo sa kalainan kung nagabasa lang sa pulong sa Dios, kung nagasunod lang sa gisulat siri sa Biblia. You know, we want our members of our family, our children, nga mangin maayo sila, kinabuhi sila nga nagahimo lang sa mga maayong buhat. The Bible is very, very important for us to read. Unya, may mga specific pagyud nga mga instructions, labi na sa panimalay, ang Biblia. Now listen to this. Sa mga bana, o sa may sugo sa Diyos sa mga bana, raise your hands kung niya mo dire, ha? O niya. Sa inyo diya pod, sa nagatanaw sa YouTube kag sa Facebook, no? Mga bana, niya ang specific nga sugo sa Ginoo. Mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa. Amen? Bitan-awang mga asawa nyo. Oh, kiyat-kihati nyo diya. Higugmaon ang inyong mga asawa. Maingon man nga si Kristo usab naghigugma sa iglesia. O gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kaniya. So mga bana, grabe di ay ang sugo sa Ginoo. Ang ato gyud nga obligasyon at tubangan sa Ginoo sa ato asawa, higugmaon ra gyud. Kung awayon ka sa imo asawa o sa imo response, higugmaon. Kung dili ka tingugan ang imo response, higugmaon. Kay mao na ang sugo sa Ginoo. Amen mga bana? Amen, no? Mao na ato katungdanan. Palanggaon na to sama sa ato pagpangga sa una sa nagapangulitaw pata grabing expression, I love you, see you in my dreams. Lahat na lang, tanan na lang ang mga nindot kayong expression, ginasulti na to sa una sa nagapangulitaw pata. Unfortunately, pag minyo na, uy, nalimtan naman ang sweet you in my dreams, see you in my dreams. I love you, talagsan na lang sa malaka. Sa una, buntag, unto, gabi, grabe. No? So mga bana, this is a reminder, og sugo gini sa Ginoo, nga higugmaon ato asawa. Now, naapoy sugo ang Ginoo sa mga asawa. Very clear. Nang asawa, kapaminaw mo? O, paminaw. Mga asawa, managpasakop kamo sa inyong mga kaugalingong bana, ingon sa Ginoo. Maadkusog nga amin ang mga bana. Pero may mga asawa nga gina-question, anong mga pasakop mami sa mga bana? Pero mga kaigalaan, kung ang bana nagahimo lang sa katungdanan nga mapabati siyang asawa, nga palangga niyo iyang asawa, dili lisod sa asawa nga mapailalom sa iyang bana, di ba? Pero kung ang bana magpaugtas, wa gay gugma, malisod sa asawa magpailalom. So kani specific nga sugo sa Ginoo. Og niya pag sugo sa Ginoo sa mga anak, no? Children, kung naamoy nagapaminaw. No? Ingon diri sa Biblia, kamong mga kabataan, tumanan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohanon. Wow. So mga kabataan, ang inyo katungdanan, ayaw mo paugtas sa ginikanan. Musugo gani ang ato lang tubag. Yes, Dad. Yes, Ma'am. Kay kung kita obedient sa itong ginikanan, lindot tauhay kayong panginabuhi. No? So don't rebel against your parents. Kaya ang mga ginikanan, generally, gusto gina nga ang atong kabataan mangin maayo. And ang verse 2 sa Ephesians 6, nag-ingon, tahura ang imong amahan o inahan, kay mao kini ang una nga sugo nga may saad. Wow. So children, maunang inyo katungdanan. No? Pero naapoy, sugo ang Ginoo sa maginikanan. Kumpleto, no? Sa bana, asawa, kabataan, o ginikanan. O, maginikanan na, husband and wife, paminaw na mo. Ingon diri, mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyo mga anak. Uy, naabalay panahon nga kita rapod ang kos nga masuko ang mga kabataan? Sa inyo nga mga parents, naabay panahon? O kausay kita unreasonable ang mga demands naton. Istrikto ra kaayo nga di nato masabtan nga mauna ning ila iya nga level. Gusto nato nga ang ila pag ginawi sa aton 19 purgatin pa nga mga pag ginawi. Dili na. We need to understand them in their own present life. Labi na paggamit sa cellphone. Gaugtas kita pero that's their new way of life now, no?
So maginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon, o si ato buhaton, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. That's our responsibility. And we use the Bible to teach them the ways of God. No? So kung ang tanan nagtuman ra, gabasa, nagtuman, mga amahan, o ang mga bana na higugma sa asawa pailalom sa leadership sa husband, ang mga kabataan muobe sa ginikanan, ang ginikanan higugmaon o i-train ang mga kabataan dili mas pagpasukon, kanindot sang family, di ba? The family will be strong, the family will be happy, the family is a place where you want to stay. Ug mao kana mga kaiglana ang plano sa Dios kanato. Apan labaw pa niya ang instruction, niya pagyud ang giingon diri sa 1:5:39. Nganong importante nga ato gyud basahon ang pulong sa Ginoo as a family. Ingon diri si Kristo na ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan sa Biblia. Tungod kay kamo nagahuna-huna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Ang Biblia nagatudlo kanato dili lang sa pagkinabuhi dinhi sa yuta. Apan nagatudlo kanato nga ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan, no? So kausahay ang ato pananaw diri ra gyud sa yuta ba? Ala, a kwarta daghang property nga murag madala nato sa langit dili. Our minds must be focused on the eternal things ug mao kana ang pinaka-importante. So, last, strong and happy families love and follow Jesus. Amen. Mao ka ng pinaka-importante, no? Strong and happy families love and follow Jesus. Ngano man nga mosunod man kita kay Kristo. Ngano man. Excuse me, nagbala na po ako tunlan. Okay. Ngano man nga mosunod kita kay Jesus? Because the Bible says, Christ Himself said, ako mao ang dalan, og ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinaagi kanako. Si Kristo na ingon, ako ang dalan, sundar ako. Ako ang kamatuoran. Di ka na mangita laing kamatuoran pa. Just study my life. Og ako ang kinabuhi. I'm the one that can give you eternal life. Og ingon niya, walay bisan usa ka nato nga makaadto sa langit kundili tungod kaniya. So makigsuunay, kung gusto kitang atong panimalay, ligon diri sa yuta, unya adunay direksyon pa langit, kinahanglan nga sundon nato si Ginoong Hesus. Siya naghatag direction sa atong panginabuhi. Siya naghatag instruction ug unsa kita magkinabuhi. Sa karong gabi nagapanuktok siya, no, sa piltahan. Dili kani piltahan sa atong balay lamang. Napanuktok po na siya. Apan nagapanuktok siya sa piltahan sa atong kasing-kasing. Sa piltahan sa kasing-kasing sa amahan. Sa piltahan sa kasing-kasing sa inahan. Sa piltahan sa kasing-kasing sa mga kabataan. Christ is knocking at the door of your heart. Apan ato katungdanan ang pag-abli o pasudlon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pasudlon nato ang Ginoo sa atong panimalay. Kung si Kristo ato pasudlon sa atong panimalay, ang atong panimalay sigurado nga magmalig-on, magmalipayon. Samtang kita nagapaabot kaniya. O samtang kita nagapamalandong karon sa imuhuna-huna, kung unsa nimo pasudlon si Kristo, ato paminawan ang usa ka awit, o samtang silang gaawit, let us listen to the lyrics, unya ato pamalandungan, nga gusto nato pasudlon si Kristo sa atong kasing-kasing o sa atong panimalay.
dili ba ato ipakita sa kanya sa karong gabi pinaagi sa pag-isa sa atong mga kamot karong gabi. Salamat. Ang Dios nakita niya na og siya handa gyud sa pagsulod sa atong panimalay, sa atong kasing-kasing aron ang atong panimalay magamalig-on samtang kita magapaabot kaniya. Ug mao kani ang giingon sa aton nga lyric sa aton theme song. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we are closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. And when God is in the family, everything is there. Hinaot pa mga kaigsunan nga tanan kita, no? Gusto gid makaangkon sa malig-on nga panimalay. So how many of you want to have a strong and happy family here on earth and prepare your family to be in heaven someday? Thank you so much, no? Ang Ginoo magpakamaayo kaninyong tanan og request ako nga kita magatindog kung asa magita kay ako magampo alang kanatong tanan. Gamhanan og langit nga Dios, salamat kay Ginoo. Nining matahom nga mensahe nga imo gihatag kanamo karong kagabihon. Nga kami mahimo makaangkon sa lig-on nga panimalay kung amo i-aplikar ang mga qualities of strong families. Apan labaw sa tanan Ginoo nga amo tun-an ang imong mga pulong nga maoy nagahatag kanamo instructions how to live a life in this earth. O Ginoo, nagapasalamat sa kami sa kay Ginoo Kristo nga amo gipasulod sa among kasing-kasing, sa among panimalay o kini magagiya kanamo sa pagkinabuhi nga gadaaman sa imo pag-ani. Salamat gayud Ginoo sa imo pagpakamayo kanamo ug ugma sa gabi pabalika kami kauban sa among members sa among panimalay nga magatambong usab og amo padayon amo pagtuon. Kini amo ginatugyan sa ngalan ni Jesus nga amo maluluwas. Amen.